Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. And then basahin po natin yung verse 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Experiencing God's plan for your life. For many years po, biktima po ako nung kaisipan na hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Pero dito po sa mga verses na binasa natin, tayo pong nanalig sa Panginoong Hesus. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu. Yung Holy Spirit po ang magiging guide natin sa buhay na ito upang wag po tayong maligaw at mapahamak. At higit sa lahat, gusto ng Diyos na malaman natin yung mga bagay na inihanda niya para sa atin. Kaya kung ikaw, yung katulad ko dati na biktima rin ng idea na parang hindi mo alam ang gagawin mo dahil naniniwala ka sa sinasabi na hindi mo malalaman ang iyong kinabukasan dahil Diyos lamang nakakaalam. Kapatid, may magandang balita ako para sa iyo. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at ang Kanyang salita, pwede mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ako po'y naniniwala na ayaw din ng Diyos na tayo naliligaw, nadadapa, napapahamak. Kaya binigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. Ano po? So, ang pinakamagandang starting point diyan, kapatid, yung pananalangin. Pansinin niyo po, sa panalangin ni St. Paul sa mga taga-Colosa, sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 9, sabi niya, I'm asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. So mapapansin nyo, maging si St. Paul, pinagpipray niya yung mga believers na matuklasan nila yung kalooban ng Diyos. Napunuin sila ng karunungan ng Diyos, pagkaunawa sa buhay na ito. Kasi yun po ang sikreto dapat kumilos tayo ng sang-ayon sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ito pa po, papansin nyo sa prayer din ni St. Paul, sa Philippians chapter 1 verse 10, sabi niya, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. So, hindi lamang pinagpipray ni St. Paul yung mga believers sa Colossus na matuklasan nila yung kalooban ng Diyos. Dito naman sa mga taga-Philippians, pinagpipray niya na madiscover nila what is best for their life, what is pure and blameless until the day of Christ. Kaya, alisin niyo po sa inyong kaisipan na sa buhay na ito, hindi niyo malalaman yung kalooban ng Diyos. In fact, ang Diyos gustong-gusto niyang ipaalam sa iyo, kapatid, ang Kanyang kalooban. So, paano natin gagawin yan? So, nagsimula po tayo sa pananalangin. Doon po ang panggagalingan ng pagtugon ng Diyos. Tayo mismo hihingi ng wisdom sa Kanya. Kailangan po yung karunungan, hinihingi po yan sa ngayon po sa James chapter 1. Kailangan yung wisdom na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos, hinihingi mo yan. Araw-araw sa iyong buhay. Pangalawa, kailangan po magsimula ka dun sa ni-reveal na ng Lord. Yung tinatawag na reveal the will of God. Nasaan ba natin makikita yan? Sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, ang God's best, naka-reveal na po yan sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 6 verse 63, the words I have spoken to you are spirit and they are life. Tandaan nyo may buhay po sa bawat salita na binanggit ng ating Panginoong Hesus. At sa Proverbs chapter 4 verse 22, ang sabi diyan, for they are life to those who find them and health to a man's whole
body. Kaya yung iba nakukonfuse dito Ano po sasabihin nila, pastor, di ba yung salita ng Diyos, hindi naman lahat ng sinasabi sa Biblia ay pwede kong panghawakan. Well, kapatid, tandaan mo, ang salita ng Diyos, kaya ibinigay po sa atin yan para meron po tayong panghawakang mga pangako ng Diyos. Kaya dun ka magsimula, ano po. Kadalasan naririnig ko sa maraming tao ganito po hindi yata kalooban ng Lord na umasenso ako sa buhay, hindi yata kalooban ng Diyos na ako ay gumaling sa aking karamdaman, hindi yata kalooban ng Diyos na ako'y makapag-asawa. Kapatid, burahin mo lahat ng confusion mo, no? Magsimula ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na kalooban ng Diyos ang isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa iyo, maniwala ka. Pag sinabi ng Biblia na kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, at may verses na nagpapatunay na tayo mga believers, entitled tayo for healing, maniwala ka. Kung sinabi ng Biblia na kalooban ng Diyos na ikaw ay makapag-asawa, maniwala ka. Doon ka magsimula, kapatid. Sabi nga, kung wala kang pinanghahawakang salita ng Diyos sa buhay na ito, talagang walang mangyayari sa iyong buhay. At yun yung pangalawang gusto kong sabihin. Pag pinanghahawakan mo na ang salita ng Diyos, kailangan manalig ka. Mix it with faith. Combine it with faith. Sabi doon sa Hebrews chapter 4, verse 2 yung mga Israelites, the message they heard was of no value to them because those who heard it did not combine it with faith. Kita ninyo, napakahalaga po na hindi lamang alam mo yung salita ng Diyos, kailangan naniniwalaan mo. Start believing for the promises of God. Sabihin mo, by His stripes I am healed. I believe that Jesus gave me abundant life na may inihanda ang Diyos sa iyong magagandang bagay. Nasabi nga rito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, na we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Doon ka magsimula sa revealed will of God, sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. At ito pa po, dagdag ko po sa inyo ito napakahalaga. Speak what you believe. Kailangan po, hindi lang tayo naniniwala, kundi sinasabi natin, nagkakaroon tayo ng declaration sa ating buhay. Kasi sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, it is written, I believe, therefore I have spoken, and with the same spirit of faith, we also believe, and therefore speak. Kailangan pala sinasabi natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. Tapoy naniniwala na kapag ang salita ng Diyos ang ating pong laging binabanggit sa ating mga bibig, ay magkakaroon po ng realidad ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.